Nako ba, hindi ho natatapos. Umiinit na umiinit itong issue Espinosa, Richard Gomez. Bakit kasi si Richard Gomez parang pinangungunahan ng PNP? Under investigation ng PNP kung ano talaga ang dahilan kung bakit binaril si Espinosa, Kerwin Espinosa, sa Albuera, Leyte. Ay bakit itong si Richard Gomez na congressman, ang kanya sinasabi, scripted lang, para mang gimmick lang daw. Eh wala namang ganon theory, wala hong ganong nakikitang issue ang PNP. Dahil sabi nga ng PNP, no comment muna sila, ongoing ang investigation. Tinatanong lang ni Espinosa, bakit Richard Gomez, Mayor Lucy Torres, bakit yung police Ormoc, yung police nyo sa Ormoc, bakit nagpunta ng Albuera at sila yung person of interest? Sila yung nag-sniper, sila yung bumaril kay Espinosa. Yan po yung tanong ng mga followers na Espinosa. Bakit yung police ng Ormoc nakarating ng Albuera at sila ho yung sinasabing person of interest sa shooting incident? Tapos itong si Gomez, pag tinatanong, ang sasabihin, script lang yan, scripted yan. Eh wala namang ganong sinasabi ang PNP. Ang PNP, ang opisyal na investigador sa investigasyon ng ganyang klaseng kaso. Pag sinabi ng PNP, wala pa silang malinaw, ongoing pa investigation, huwag natin papangunahan. Ay bakit ang sinasabi nitong Richard Gomez, scripted ka agad? Hindi ko pinagtatanggol si Espinosa. Wala akong pakialam dyan. Ang akin dito, dahil ako po ay matagal na police reporter, matagal po akong NBI reporter, nag-cover din ako bilang court reporter. Sa police, NBI, sa korte, sa Kongreso, Senado, ako po ay naging reporter ng araw. Kaya alam ko pag sinabi ng investigador, under investigation pa, tahimik kami. Hindi kami magbibigay ng kahit anong impormasyon kasi under investigation pa. Pag sinabi ng pulis na, ito yung mga malalapit, mga pwedeng motibo o dahilan kung bakit nangyari, iyan, tsaka pala makakaroon ng balita. Eh ngayon, ongoing investigation, sinasabi ni Richard Gomez, scripted ito, sinadya ni, para bang sinadyang nagpabaril o sinadyang binaril ni Espinosa ang kanyang sarili. Hindi ba paglabag sa police investigation ang mga pahayag nitong si Gomez? Bakit Gomez ganyan ang paliwanag mo? Congressman ka pa naman. Gumagawa ka ng batas. Pangalawa, bakit? Guilty ka ba? Natanong lang kita. Guilty ka ba rito sa akusasyon ni Espinosa na baka may kinalaman kayo? Dahil sabi niya, mga politiko nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya. Ayan po kasing Ormoc at saka Albuera, hindi naman gaano magkalayo yan, pero magkalaban yan. Kasi itong Espinosa, ito ay tumutulong or kaalyado nung congressman, tumatakbong congressman na kalaban, Congressman Veloso yata yung dating Associate Justice ng Court of Appeals. Kung di akong kakamali. Yung congressman na kalaban ni Richard Gomez sa 4th District ng Leyte ay kaalyado ni Espinosa. So walang politiko doon mismo sa Albuera nakakampi ni Espinosa at ng kanyang kandidatong congressman na magpaplano para sa kanyang buhay. Ayan po yung mga more or less ay background. Ngayon, hindi naman inaakusahan si Richard Gomez na may kinalaman. Nasabi lang, baka may kinalaman ng politika. Bakit siya kumanta at nagsalita kagad? Scripted yan. Yan nga po ang katakataka dito kay Richard Gomez. Diba, bigla po niya nga sinabi na acting lang daw po yan at scripted. Wala namang siyang, kumbaga, wala siya dapat wala siya dapat statement patungkol dito dahil nga po, siya naman ay taga-Ormoc. Diba, kaya alam niyo po talagang nagulat tayo kasi meron pong kasabihan, kung sinong pumutak, siya yung nangitlog. Bumanat ka agad siya, napakapangit daw ng acting, hindi daw ito makatotohanan, ito daw ay scripted, wag daw pagkatiwalaan ng isang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa at wala daw po itong magagawang mabuti sa hindi lang sa mga taga-Albuera sa Leyte, hindi lang sa mga Pilipino kundi sa buong sangkatauhan ang kanyang tinukoy, humankind. Kaya po parang napaisip talaga ako nung bumanat kagad ng ganyan si Richard Gomez na pwede namang dapat kinimkim niya na lang muna yung kanyang statement at hintayin niya na lumabas ang resulta ng investigasyon ng Albuera Police.
yung binanat niya kagad na sinabi niya na self-confessed drug lord, etong si Kerwin Espinosa. Under jury si Kerwin Espinosa nun, di ba? At etong si Kerwin ay hawak ni Bato de la Rosa sa leeg. Kaya po ganyan ang naging confession ni Kerwin Espinosa. Pero lahat naman ng ito ay nirecant niya, binawi niya. Nung nakalaya na po siya at nabasura po yung kanyang mga kaso patungkol po sa illegal na pulburon. Diba? Kaya sana, diba, si Richard Gomez mag-ingat sa kanyang mga sasabihin kasi napaghahalata tuloy, diba? Nahahalata tuloy ng mga tao na, teka, bakit ka ba pumuputak? Ano ba ang problema mo? Ano ba ang kinalaman mo dito? Kasi, hindi ka naman dapat kumikibo dahil ormok eh. Diba? Saka yung sabi niya, yun daw po mga polis ng mga PNP po ng Ormoc, nasa barbecue daw. Party, nasa barbecue party ba? Parang gano'n, nasa may dagat daw po. Sa private resort yan daw po sa Ormoc. Tapos, sabi niya, wala naman daw hot pursuit na nangyari. Pero, yung pong mga PNP Ormoc, nagtataka yung mga tao na nakakita at yung mga saksi, bakit yung sasakyan ng Ormoc PNP merong tarpaulin? Merong tarpaulin ni Kerwin Espinosa. Nilagyan ng tarpaulin ni Kerwin Espinosa para daw po hindi mahalata na kumbaga parang isipin, kasama to ni Kerwin Espinosa. Yung mga sasakyan nitong mga PNP. Tapos pagkatapos ng nangyari doon po kay Kerwin Espinosa, nung pong sinundan ng mga tao yung sasakyan, doon po ito pumunta sa bahay ng Engineer Pepo Soco. Binantayan na po doon ng mga kasama ni Kerwin. Kaya po, ang pumunta na doon, yung mga les po, pumunta na po doon sa bahay ng Engineer Pepo at doon po nahuli itong Ormoc PNP, yung 7 na POI. Mapapatanong ka din, ano ginagawa nila doon? Sa pagkatapos ng nangyari kay Kerwin, bakit sila nagmamadaling umalis? Tapos doon dumiretso sa bahay na yon. Ngayon, sabi po ay ilalabas na daw yung paraffin test dito po sa mga kagamitan ng mga Ormoc PNP na nahuli. Kapag may nagpositibo dyan, delikado. Talagang sino nga kaya ang nag-utos at bakit ang mga mga PNP pa ang tumrabaho kay Kerwin Espinosa. Mali yung script, mali daw yung acting. Kaya ngayon, sabi ni Espinosa, ikaw ang artista, baka ikaw ang may acting. Ako hindi ako marunong mag-acting kasi hindi ako artista, sabi ni Espinosa. Hindi ka naman tinutukoy, Gomez, bakit ganyan ang sinasabi mo? Hindi ka naman pinangalanan, bakit nagre-react ka? At yung iyong mga sinasabi, Richard Gomez, bilang congressman, taliwas dun sa ongoing investigation ng PNP sa aking jury at opinion. Mali dyan si Richard Gomez na magsalita ng mga ganyang scripted. Hindi naman. Hintayin muna natin ang police report, police investigation. Richard Gomez, huwag mong influensyahan ang mga tao. Dahil sikat ka, congressman ka, mayor yung asawa mo, tinatanong lang bakit yung mga polis sa Ormoc City ay nagpunta ng Alvera at siya yung sinasabing bumaril kay Espinosa, kaya nga person of interest under investigation. Nirelieve na yung 7 polis. At hindi naman nag-deny ang PNP. Yung 7 polis na yan ay talagang naka-assign sa Ormoc City under Gomez at saka Lucy, yung mag-asawa, yung Ormoc City. Bakit nga naman nagpunta ng Alvera? Tapos ngayon, person of interest, sila nag-sniper. O ngayon sasabihin mo script. Ano yun, Richard Gomez? Maghihintay ka ng investigasyon. Hindi ko sinabing suspect ka. Walang nagsasabing suspect ka at hindi ka pinapangalanan. Ang sinasabi ng kabilang kampo, politika ang dahilan. Bakit bigla ka nagsalita ng ganyan? Kaya ang tanong ko, tanong lang ito, guilty ka ba? Bakit inililihis mo ang istorya? Gomez, congressman ka, ikaw ang gumagawa ng batas, dapat alam mo ang rule of law.
Investigation, may nangyari, investigation, ipabayan natin sa pulis ang resulta ng investigasyon. Dahil sila yung authority, merong authority sa investigation. Hindi ako maliligaw sa paliwanag dyan kasi ang tagal kong NBI at police reporter, ang tagal kong court reporter, pinagdaanan ko ang lahat ng klaseng investigasyon na ganyan. Ilang investigative reporting ang ginagawa natin ng araw. Ayan po yan. Okay? So, sana naintindihan nyo. Yung mga Richard Gomez dyan, followers ni Richard Gomez, sabi, bahala kayo kung hindi kayo nakakaintindi. Pero ako naniniwala, rule of law. May nangyari, kaya iniimbestigahan. Yung investigation, ongoing pa. Huwag nating pangunahan. Okay? Gomez, kau talaga, sasabihin mo, acting, mali daw yung acting, scripted daw, ayan. Hindi naman showbiz yung Espinosa Hindi ko kilala ng personal niya, wala akong pakialam diyan. Kailangan humirong crime Kasi crime yung pamamaril. At may tinamaan sa balikat, sa dibdib na tumagos sa likod. Then, kung sasabihin mong scripted yan, binaril niya ang sarili niya, o merong tinuruan siyang sniper, barilin siya. Wow! Pwede ba yun? Tuturuan mo yung sniper, barilin siya. Kung sa ulo tinamaan niya, di patay. Mabuti dito lang sa ganitong kanang balikat. Kung kaliwa yung puso pang. Ay, nako Richard Gomez, huwag ka masyadong maingay, napapaghalata. Palaala lang. Naloko na. Nagkaloko-loko na talaga. So, ayan po. Di ba? Yan nga po, di ba? Pinangunahan niya na kagad ang investigasyon ng mga PNP. Sinabi niya na kagad na scripted to, acting, drama lang. Nakita ko nga sa mga comment section ng mga kakampi ni Richard Gomez, kung ano-ano na po ang ibinintang dito kay Kerwin Espinosa. Pero kasi yung salitang scripted, acting lang, ako hindi ako naniniwalang scripted to kasi parang ang hirap paniwalaan. Di ba? Hindi nagtagumpay yung tumira kay Kerwin. Kasi pagkatapos po na tamaan, dumapa nagkagulo na yung mga tao. Kaya wala nang naging kumbaga hindi na nakaporma pa yung tumira kay Kerwin. Hindi na nasundan pa yung pagbira. Kaya po epic fail, di ba? Ngayon ang lapit balikat. Ito napakalapit, di ba? Ito ulo, hayan ng balikat, di ba? Napakalapit lang Siguro kung sa pati naman, sa paa nagpatama, 'di ba? Sa paa dapat, 'di ba? Kung scripted. O kaya sa may tiyan. Hindi, lapit balikat 'Di ba? Tas katabi pa ni Kerwin yung kanyang kapatid. Yeah po, kaya kumbaga etong si Richard Gomez po talaga napaghahalata dito sa kanyang mga pinagsasabi laban dito kaya Kerwin Espinosa. Sabi nga ni Kerwin Espinosa, dahan-dahan ka sa pagbibintang o paghuhusga. Kasi hindi mo naman alam kung ano talaga ang nangyari. Saka isa pa, bakit ka kagad bumanat kagad ng ganoon, hindi ka naman hinihingian ng pahayag. Diba? Bakit ka biglang bumanat ng ganoon? Sa totoo lang po, etong si Richard Gomez pa, ang merong pinagbibintangan na isang tao, yung si Ching Veloso. Pinagbibintangan niya daw po na ito ay gumugurgur. Teka, ano ba talaga ang nangyayari dyan sa inyo sa Albuera, sa Leyte at sa Ormoc? Diba? Kasi masyado nating nahalata na etong si Richard Gomez ay parang parang guilty po siya sa sa pangyayari. Parang meron siyang nalalaman. Parang meron siyang tinatago. Bakit ganun kagad ang kanyang salita? Bakit meron kagad siyang statement? Hindi pa naman tapos ang investigasyon ng mga PNP para ma-determine talaga kung sino ba ang gumawa. Bakit ginawa, di ba?
ganun dapat muna. Hintayin mo muna yung sasabihin ng investigador. Hindi yung babanat ka kagad. Di ba? Parang inuunahan mo ang investigasyon ng mga kapulisan. Yung sabihin mong napakapangit ng acting, sabi nga ni Kerwin, hindi naman siya artista. Ikaw ang artista eh. Oh, bakit ka umano ka agad, di ba? Bakit ka sumalita ka agad? Ngayon, ito po kasi nga si Kerwin, talagang po ito, popular doon sa lugar nila. Dahil nga po sa issue nito noong si Digong ang presidente. Pero lahat po ng kanya sinabi, binawi niya na. Ngayon, nung pagkatapos niyang makalaya, nag-decide siya na kumandidato pong mayor. Kaya po medyo talagang malalagay sa alanganin ng isang Kerwin Espinosa dahil etong si Kerwin bukod sa malakas na kandidato sa Albuera, pwede rin po itong magtestimonya laban kay Digong doon po sa ICC. Pwedeng etong si Kerwin dali niya sa ICC ang kaso ng kanyang ama na nagurgur po sa loob ng oblo. Kaya pwede itong si Kerwin na maging complainant ni Digong doon po sa ICC. Kaya po rin siguro pinapatahimik. Kaya po malalaman na lang natin yan sa mga susunod na araw kung ano ba ang resulta nitong pag-test dito sa mga PNP. Kasi titignan yung mga kamay niyan kung ito ba yung bumira dito kay Kerwin Espinosa. Ngayon po, meron po tayong nakitang press con o interview nitong si Kerwin Espinosa. Panoorin niyo po. Ang mga person of interest sa nangyari kahapon ay lahat ay PNP. Mga PNP ng Albuera? Hindi. Mga PNP ng Ormoc City. Ang nakahuli sa kanila, mga pulis Albuera. Ang mga salarin, ang mga person of interest, sila si Police Colonel Redante E. Arisa. Yan si Arisa, City Director ng Ormoc. Ang mayor ng Ormoc ngayon, si Lucy Torres at Congressman si Richard Gomez. Itong si Arisa, sa pagkakaalam ko, tauhan nila nito. Tauhan nila nito kung ano ang utos sa kanya ng mayor at sa congressman, gagawin niya. Si Arisa, Police Colonel Redante E. Arisa, Police Lieutenant Colonel Leonides E. Sidyongko, o si Police Corporal Arvin Jose Barunda, Police Corporal Jeffrey H. Dagoy, Police Corporal Alexander G. Riponte, o si Police Sergeant Alros J. Astelia, o si Patrolman Maricor B. Espinosa. Sir, yung nasa custody ng Leyte PNP, sino siya? Yung binanggit ko, si Police Colonel Redante E. Arisa. Siya saan nahuli, sir? Doon mismo sa crime scene. Doon sila nabutan ng mga Police Albuera at yung mga supporters natin sa bahay ni Pipop Soko ba yun? Pipop Soko. Yung si Pipop naman ay district engineer ng DPWH. DPWH yun, si Engineer Pipop Soko. Ang pagkakaalam ko sa relasyon nila sa Gomez at Torres at ni Rama, siya ang bagman last election.
doon sa kanilang bahay, doon talaga itong 7 person of interest na nakordon ng taong bayan at sa mga pulis. Sir, may we know kung anong ginamit na armas? Ang ginamit na armas ay 5.56 long arm. Kasi tinira ako, hindi malapitan. Sniper ang ginamit. Naggamit sila ng sniper. Baka meron dito sa kanila na magaling sa snipe. Kaya buti na lang hindi ako napuruhan. Sir, sa initial report sabi, Bakit nyo nasasabi? Based sa mga nakakita, may mga witnesses tayo sa nangyari ang krimen. At kitang-kita nila sa kanilang mata na na doon pumasok ang mga tao, itong mga pulis, at doon rin na rinig ang putok sa loob. Wala bang mga CCTV sa lugar na yun, sir? Kasi interior interior barangay ng Tinagan, Albuera, Leyte. Pero yun bang isa sa mga persons of interest, yung mismo gunman, kasali ba yun? Oo. Grupo to eh. Kasi lahat taga-Ormoc. Ibig sabihin, hindi pa natin nasumbok kung sino ang gunman. Kung sino sa kanila ang gunman. So, yung mga binabanggit po ninyo are from Ormoc City? Oo. Ano po yung kinalaman? Siyempre, Albuera po kayo, Ormoc po sila? Talagang may ano to. Kung isipin natin, talagang may utos sa kanila. May mission sila dito, may nag-utos sa kanila. Kasi, Sino po kaya? Sino po kaya? Siguro, mahirap naman pag mag-akusa ng tao. Basta under ito nila ni Mayor Jose Torres, Richard Gomez, pero hindi ko sinasabi na sila ang nag-utos ito. Diba? Mapapatanong ka eh, bakit yung mga pulis ng Ormoc nandoon sa Albuera? Kung maalala po ninyo, ito pong issue na ito, ganitong issue, nangyari na po yan sa Davao City, na ayaw ni Baste, dito po sa ating Davao City Police Chief. Parang ayaw niya nung una, pati nga si General Torres, sasampalin nga daw niya pag nakita niya, di ba? Pero kahit na nagkita sila sa Senate hearing doon sa Davao, hindi niya naman sinampal si General Torre. Ngayon, itong PNP chief ng Ormoc, dapat po natanungin, bakit nandoon mga tauhan mo sa Albuera? Diba? Itong mga ganito kasing sitwasyon, ang LGU, yung mayor at yung PNP chief niya o yung PNP leader niya diyan sa kanyang lugar, kasundo niya yan. Hindi pwedeng hindi sila magkasundo. Di ba nga si Marantan nga ng Davao City kung ano-ano ang mga sinasabi kay sinasabi ni Baste, di ba, nung una. Pero hanggang ngayon si Marantan nandyan sa Davao City, kaya nga medyo nagtino ang Davao City Yan po, kaya eto, merong kumbaga merong kasing relationship between the PNP personnel at sa LGU. Magkaano yan, magkakulab yan, magkasama yan, magka-partner yan kapag meron pong mga mga patungkol sa trabaho. Pero eto, bakit nga nandoon? Syempre mapapatanong talaga si Kerwin Espinosa kasi polis yan ng Ormoc 'di ba? PNP ng Ormoc tapos nandoon sa Albuera. Nilagyan pa daw ng tarpaulin yung sasakyan ng mga PNP. Tapos doon dumiretso sa bahay ng Engineer Pepo para doon mag-stay dahil nga napapaligiran na ng mga tauhan, mga kakilala, mga supporter
ni Kerwin itong mga sasakyan na ito, kaya dun pumunta sa Engineer Pepo, di ba? Ay nako, talagang magulo po ang sitwasyon ngayon dito sa ating bansa dahil nga po paparating ang eleksyon. Pero di ba etong mga ganitong pangyayari, dahil po ito siguro na rin sa kagustuhan ng mga ibang kandidato na kaalyado nila yung manalo sa isang lugar. Kaya siguro gumagawa ng ganitong komosyon. Kasi yung talagang sinasabi ni Richard Gomez na ito'y scripted at ginusto lang din ito ni Kerwin Espinosa, napakahirap pong paniwalaan, lalo pa dito. Tapos eto lang, diba? A few inches away. Magiging kwento na lang ang isang Kerwin Espinosa. Kaya paano maa-attempt ng isang Kerwin na gawin yun, di ba? Napakarami niyang dapat ayusin sa buhay nila. Dapat nga magsampa na ng demanda si Kerwin Espinosa doon sa ICC para maihingi niya ng hustisya sa ICC ang nangyari sa kanyang ama. Dahil hanggang ngayon, wala namang nakukuhang hustisya itong pamilya Espinosa sa nangyari sa kanilang ama na si Rolando Espinosa. So, abangan natin kung anong mga magiging update dito po sa salitaan na ito ni Kerwin at ni Richard Gomez. So, tignan natin kung anong update dito. So, yun po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.